Magandang gabi mga kapuso, narito na po tayo sa episode 12 ng Makiling Araw na Martes. Sabi nga ni Portia, sa tingin mo madadala mo ako sa paghingi mo ng sorry? Pues, hindi pa ako tapos sa'yo. Gaganti ako sa'yo. Sinabunutan na nga tong si Amira at kinaladkad. Patungo nga dun sa may timba na kulay asul na punong-puno ng tubig. Nilublob ang kanyang ulo. Nilulunod siya. Ngunit hindi nagpatinag ang ating bida. Nakablot niya yung ulo ni Maxine. Nakuha niya yung buhok, nilublob niya yung ulo ni Maxine dito. Sumunod naman si Portia. Pinagtutulungan siya nung dalawa, kaya ang naisip ng dalawa, inilabas tong si Amira, kinaladkad at inihagis. Itinulak siya, napasubsub siya sa may sahig. Pinagkaguluhan sila ng mga estudyante, pinapanood sila at kinukunan pa sila ng video. Hanggang sa nag-viral na nga sila, nagsasabunutan. Isa laban sa dalawa, hindi patas. Pinagtutulungan siya, pero ang lakas ni Amira dito, mga kapuso. Talagang lumaban talaga siya. Hanggang sa nadatnan na nga sila ng professor. Ano nangyayari dito? Dumating din sina Seb, si Oliver, saka yung isa pa nilang kasamahan. At syempre kinuha nga ni Seb si Amira dahil nga gusto niya to eh. Sinisigawan niya yung kapatid niya, sabi niya tama na. Sabi ng professor, sino nagpa-umpisa dito? Sabi ni Portia, yung na yan, janitress na yan. Sinampal niya ako. Ngayon, ito namang si Crisanto, tinatawag ni Kapitana. Kasama yung sekretary niya. Crisanto, ano yun, Kapitana? Ay nako, hindi mo ba alam? Napapaaway ang mga anak mo sa Maynila. Anong pinagsasabi nyo, Kapitana? Ay sus, pinagmamalaki mo yung mga anak mo na pagkabuti-buti. Ito yung ginagawa sa Maynila. Ito yung video nila, nag-viral. Panoorin mo. Nakita ni Crisanto. Aba, si Amira ko napapaaway. Dumating si Lola Ising. Crisanto, ano yan? Pinanood niya yung video. Naku po, si Amira, paano naman siya nakikipag-away sa mga tao doon? Sabi ni Patani, ay nako, pakitang gilas lang kasi yan. Akala nyo kasi mabait, pero pala away ang mga yan. Sabi ng asawa ni Estong, ay nako, Kapitana, hindi pa rin kayo makamove on. Baka naman sa pagkakataon ko sila yung sinugod, si Amira. Sabi ni Lola Ising, ipagdasal na lang natin sa Panginoon na walang may mangyaring masama sa mga apo natin. Sabi naman ni Crisanto, Nay, kailan ho ba ulit yung check-up ko ng doktor? Ano ho ba ang sabi? Na makaluwas na ako ng Maynila. Sabi ni Estong, nako parang Crisanto, matutulad ka dun sa tiwin ko. Lumos ng Maynila, bagong opera pa lang. Huwag na mong gagawin yan. Pag hindi bumuka ang tahi mo, baka mabinat ka. Nandun naman si Rose, kaya naman nilang proteksyonan ng sarili nila. Ngayon, ito namang si Rose, kasama nga si Cathy, bibili nga sila ng lugawan dito. Yung mga kasamahan nilang mga GRO din, nandoon. Sabi naman ni Rose, alam mo bes, maraming salamat dahil sa'yo marami akong kinita. Ang sabihin mo, malakas ka lang talaga doon kay Mr. Yu, kaya laki ng kita mo. Nako ate, damihan mo yung sahog galante ako ngayon. Sana all galante, sabi ng best friend niya. Ngayon naparinig si Mariposa, ay nako, nandito na pala si Sneaky Sir na. Mag-iingat kayo baka mga customer niyo ang agawin niya susunod. Ganon. Ano ba problema mo Sabi ni Cathy, bes, sabihin mo lang, sugurin na natin yan. Alam mo kasi problema sa'yo, malandi ka. Malandi pala, binuhusan niya ng lugaw, ang init nun. Sabi nung tindera, yung lugawan ko baka madami dito, huwag kayong mag-away dito. Awatin nyo nga sila, sabi ni Rose. Malandi pala hindi ko nakasalanan ko, ako ang nilalapitan ng mga customer ninyo. Kaya wala kang pakialam. Nanunulot ka ng customer ko yon, sinusulot mo. Anong paki ko? Ako gusto ng customer mo. Akong nilalapitan, ako ang gusto. Kaya wala ka ng pakialam doon. Ang mahalaga, kumikita ako. Wala akong paki sa'yo. Alaban talaga to si Rose Itong si Tia Tolentino talagang antapang pang nagkontrabida Dumating na nga tong nanay ni Portia at galit na galit. Anong nangyari dito, Portia? Theodore. Sabi ni Theodore, nasan si Franco? Nagmamadali siya papunta dito, on the way na siya, gamit yung sasakyan niya. Ngayon, dumating na nga itong si Franco at sabi niya, anong nangyari dito? Anong nangyari sa itsura mo, anak? Ngayon, sabi naman ni Franco, Theodore, anong nangyari dito? Sabi ni Theodore, sige na, Portia, magsalita ka na. Ano ba talagang punot dulo? Sinong nanakit sa'yo? Sabi ni Portia, walang iba kundi yan janitress na yan. Siya ang nagpasimuno ng gulo. Sinaktan niya kaming dalawa ni Maxine. Lumapit si Franco.
Kung ganon, ikaw pala ang nanakit sa anak ko. Ano ba talaga ang pinagsimulan ng gulo ninyo? Sagot! Sinigawan niya si Amira. Umiiyak na si Amira. Ano ba pangalan mo? Amira Lirio. Ano? Pakiulit. Ako po si Amira Lirio. Lirio, pamilyar sa akin yan. Taga saan ka? Taga Makiling ho ako. Minsan na rin ako napunta sa Makiling. Sabi na asawa niya, oo, alam ko ang tungkol doon. Alam mo, Iha, ganito na lang. Lumapit siya kay Amira, tumabi, tumupo. O pwede ka namang humingi ng public apology at tapos na to. Huwag na natin palakihin pa ang gulo. Sabi ni Portia, ano? Yun lang ang gagawin niya? Hindi ba pwedeng tanggalin na lang siya sa trabaho dahil nananakit siya? Sabi ni Amira, ang totoo kasi sila naman ho talaga nagsimula ng gulo. Lumusog si Maxine, inawat ng nanay ni Portia. O tama na, tama na. Sabi ni Maxine, sinungaling. Ganto na lang, humingi ka na lang ng public apology para matapos na to. Kasi nga ayaw talaga ni Franco ng gulo dahil nga may kinalaman ng pamilya Lirio sa buhay niya. Malaki ang atraso niya dun kay Crisanto. Kaya napaisip si Franco baka kamag-anak ni Crisanto yung kilala niyang Lirio din. Ngayon sabi ng nanay ni Portia, ganun-ganun na lang yon ha? Hindi mo man lang bibigyan ng punishment yan dahil sinaktan niya anak natin. Sabi ni Franco, yan kasi ang hirap sa inyo. Ikaw Portia, lumaki ka na mayaman agad. Hindi mo alam ang nararanasan ng kapwa mo, yung mababang tao katulad niya, na kapag hindi nakapagtrabaho ng isang araw, walang kita. Tatapusin ko ng araw na to, love. Tapos na tayo dito. Mag-usap muna tayo sa labas, Theodore. Noong lumapit si Amira, pasensya na po, Miss Portia at Miss Maxine. Pwede po ba kalimutan na natin to para hindi na lumaki ang gulo? Sabi ni Maxine, ganun pala. Pues meron ako ibibigay sa'yo. Binigyan siya ng malakas sa sampal, sabi ni Maxine. Ayan, naalog na ang utak mo. Panigurado nalimutan mo ng pangyayaring ito. Umalis na sila at masama pa rin natitig sa kanya ni Portia. Ngayon, nasermonan siya ni Alex. Yan nga ba sinasabi ko sa'yo Mire? Hindi ka nagsasabi na totoo, nagdilihim ka. Ano nalaman pag nalaman to ni na Lola Ising sa ni Tatay Crisanto? Sabihin niya, pinapabayaan kita, hindi kita pinoproteksyonan, sabi naman ni Rose. Yan nga ba sinasabi ko sa'yo Amira, ewan ko ba sa'yo? Ang liit-liit ng kita mo, pinagtsatsagaan mo yan. Kita mo ako, ang laki-laki ng kinikita ko. Nakakapagpadala pa ako 2 beses sa isang buwan kina tatay. Kailan lang nakapagpadala ako, ang laki pa ng kinikita ko. Sabi naman ni Alex, Amira, ba't ka ba kasi nagtsatsaga dyan? Kung akong tatanungin, dapat mag-resign ka na dyan, sabi ni Rose, no? Ay nako Alex, I second emotion, sabi, no? Dapat talaga mag-resign ka na dyan. Sabi naman ni Amira, ano kala mo sa akin ate, hindi ko alam yung nangyari sa'yo? Napaaway ka rin, nagkwento sa akin si Cathy. Naalala ni Rose yung nangyari, yung binugbog niya si Mariposa. Sabi naman ni Rose, edi okay, nanalo naman kami, hindi gaya mo, talo ka na nga, nabugbog ka pa. Sabi naman ni Amira, kailangan ko tong trabaho na to Alex. Alam mo naman, kailangan 2 beses sa isang buwan magpadala ako ng pera sa probinsya para makabayad kami sa upa kay Mang Manny. Baka mapalayas kami doon. Kung ganun ako nang sasagot, hindi Lek. Iba to, obligasyon namin to, hindi mo na to ako. Alam ko may mga pangarap ka sa buhay para sa kapatid mo. Pagka-graduate ng kapatid mo, doon na kayo makakaahon. Saka sabi naman ni Doc Franco, mag-public apology lang ako, okay na Narinig ni Rose. Doc Franco, narinig ko pangalan niya. Yan yung negosyanteng yumaman sa pagbenta ng gamot, di ba? Sabi ni Alex, siya pala yung tatay ng 2 gagong nanakit dito kay Mira. Ganun ba? Di ba idol mo yun? Sabi ni Rose. Hindi, no? Oo, idol ko yun sa pagyaman. Pero kung sa ugali rin naman, ako, no na. Ito na, papasok na nga sa trabaho itong si Cathy saka si Rose. Sabi ni Cathy, sigurado ka bang okay lang yung kapatid mo? Sabi ni Rose, okay lang yan, malay sa bituko yung mga sugat niyan. Tara na, pasok na tayo. Ngayon, gising pa pala si Amira. Tinatanong niya sarili niya, papasok pa ba ako o magre-resign na ako? Ikaw, Mutya, sana bigyan mo ako ng magandang kinabukasan. Adyo. Tapos natulog ulit siya. Ngayon kinabukasan, sabi ng HR ng agency, maaari na raw siyang i-blacklisted kasi 2 beses na raw siya nagpapalipat ng trabaho. Ang suggest sa kanya, tiyagain niya na lang muna. Di ba yung kanyang trabaho? Kasi ayon kasi sa agency, kapag nakadalawang palipat ka na pala ng trabaho,
o pwede ka nang ma-blacklisted kasi mawawalan ng tiwala yung mga nag-a-apply, 'di ba? Sasabihin nila hindi pala mahusay 'tong agency na 'to. So sabi naman ni Amira kay Alex, tiyatiyagain na lang daw niya. Ilang buwan lang naman daw 'to, mawawala na rin daw. Saka hindi naman daw lagi may away. Syempre kailangan niya ang trabahong ito, kailangan niyang kumita. So sabi niya, adju. Sabi naman ni Alex, sige, sigurado ka? Oo naman, sigurado ko. Sige, adju. Naki-adju na rin siya, no? Pampamotivation sa sarili nila. So, yun na nga. Pinagpatuloy na nga ni Amir yung pagpasok niya sa trabaho sa USAM dito sa eskwelahan na to. At nakita niya yung billboard ng chemistry club, yung mga mahuhusay na chemistry students, no? Nalagay sa bulletin board. Nakita niya yung picture ng nanay niya nung dalaga pa, yung kasalukuyan nag-aaral sa USAM, dyan sa universidad na yan. Sabi niya, alam mo Nay, nandito na ako sa USAM, yun nga lang hindi bilang estudyante, kung hindi janitress. Kasi naalala niya, top notcher pala lagi ang nanay niya, matalino. Diyan pala nag-aaral na yan sa universidad din ng nanay niya, ngunit wala sa listahan ng graduates. Sabi niya, tinanong niya nanay niya, Nay, hindi ka ba nagsisisi na hindi ka nakagraduate ng dahil sa amin? Sabi ng nanay niya, alam mo anak, kahit kailan hindi ko pinagsisihan yun dahil napangasawa ko ang tatay nyo ni Rose, at saka nagkaroon ako ng 2 anak na pinakamamahal ko. Doon palang kontento na ako, kaya masaya na ako. Okay lang yun. Mausay talaga nanay niya, diba? Kaya ngayon, pagpunta niya rito sa may classroom na to, sa may laboratory, nakita niya si Professor Acero na nabasag yung isa sa mga aparato na ginagamit niya for experiment. So nung nakita niya si Amira, tinawag niya ito para linisin dahil nga janitress to. Ngayon yung aabutin niya sana yung bubog, nasugatan siya. Sabi naman ni Amira, Prof, ako na hong bahala. Meron po akong pantapal dyan para gumaling yan. Tinapalan niya ng katas ng mutya o di kaya parang petal yata ng mutya yun. Nagulat ngayon si Professor Acero, biglang gumaling ang sugat niya. Nagtataka, bakit walang bakas ng sugat or kahit dugo? Diba? Nawala lahat. Yun pala, hindi nila alam, nagmamasid si Portia, nakatingin sa kanila. Kaya nalaman tuloy ni Portia na may balak pala o gusto palang mag-aral nito ni Amira dyan sa USAM. Kaya ang gagawin nila, pag-aaralin nila si Amira. Pero merong kapalit. Kailangan din itong umalis agad sa eskwelahan kasi nga ayaw nga nilang mag-aral si Amira sa eskwelahan nila. Ayaw na nga nilang makita pa. Kasi kapag pinagpilitan ni Amira na mag-aral dyan sa universidad na yan, tuturuan nila ng leksyon at nagsimula na nga ang pagpapahirap kay Almira. Lalong naging kalbaryo ang kanyang buhay dahil sa pambubuli ng Crazy Five. Yan ang pakatunghayan natin bukas mga kapuso. At dito na po nagtatapos ang review Enrica para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari makahingi ako sinusubscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Makiling and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.